4 negosyo tips para dumami ang customers mo at hindi ka malugi. Gusto mo bang malaman kung paano dumami ang customers mo at kung paano maiiwasan ang pagkalugi? Kaya panoorin mo ang video na ito at tuturuan kita ng negosyo tips para dumami ang customers mo. By the way, I'm Michelle Francisco, owner of 5 Bar Pizza. Share ko lang din sa inyo, sa 15 years na pagnenegosyo ko, hindi lahat naging successful. Meron din namang times na branch ako sa isang lugar na hindi siya nag-click. So siguro, nagmamadali lang ako, no? Hindi na napapag-isipan yung mga bagay-bagay na dapat aralin muna. Talaga, bago ka mag-put up ng business sa isang lugar, marami ka muna i-consider para hindi ka talaga malugi. Kaya naman i-share ko sa inyo ang 4 na negosyo tips para dumami ang customers mo. Number 1 is, alamin mo ang ideal customers. Kapag nag-umpisa ka ng negosyo, kailangan mong isipin at ilagay ang sarili mo sa katayuan ng iyong customer. Ito bang gagawin kong business ay para kanino? Para ba sa bata ito? Para ba sa matanda ito? Para ba sa mga lalaki or babae? Kapag nasagot mo ang mga tanong na ito, kilala mo na ang magiging ideal customers mo. Mas mabilis na lalago ang negosyo mo. So halimbawa, may kainan ka sa malapit sa school. Ang ideal customers mo ay mga estudyante at yung mga guro na nagtatrabaho sa aralan. Kung na-define mo ang ideal customers mo, alam mo na maliit lang ang pera ng mga estudyante kumpara sa mga nagtatrabaho na talaga. Kung may tindahang pagkain at masyadong mahal yung presyo mo at di afford ng mga estudyante, malamang sa malamang ay malugi ka. So, ang dapat mong gawin doon, tindahan ng food ng mga student meal lang at yung mga typical na kinahain ng mga estudyante. Saan ba mahilig ang mga estudyante? Usually sa mga fried chicken, sa mga french fries. Magtitinda ka naman din ng gulay like ampalaya. Alamang, hindi ka rin mabibilad. So, tip number 2, alamin mo kung ano ang gusto ng customers. So, gusto mo na kita i-congratulate kung may negosyo ka na. Boss ka na ngayon. Malamang ay marami kang gawin sa negosyo mo at gustong i-implement agad. Pero, ang pagnenegosyo ay hindi ito tungkol sa negosyo mo. Bagkus ay tungkol ito sa gusto nila. Sabi nga nila, the customers is always right. So, kailangan mo kasing maunawaan ito kung gusto mo dumami ang customer mo. Halimbawa na lang, ang business mo ay hamburger stand. At kung ikaw ay masusunod, ayaw mo ng may mayonnaise sa hamburger. Kasi hindi ka mahilig sa mayonnaise. Hindi ito ang majority ng customers mo. Kung ipipilit mo yung gusto mo na walang mayonnaise, mas mawawalan ka ng customers. Tandaan mo na para tumagal sa negosyo, kailangan bumabalik-balik sa'yo ang customers mo. Hindi kasi pwedeng isang bili lang sa'yo tapos hindi na ulit sila uulit. Ang solusyon dito, ibigay mo kung ano yung hinahanap or gusto ng customers mo. Negosyo tip number 3, magbigay ng value. Totoo naman na kapag marunong ka mag-marketing, hindi ka maghihirap. Pero baliwala kasi ang marketing mo at advertising, palpak naman ang produkto mo o ang serbisyo na ibinibigay mo. Well, kung pares maganda ang marketing strategy mo at ang produkto mo, panalo ka. Ganito kasi yan. Ang mga customers mo kasi, hindi yan babalik sa'yo kung walang kwenta yung produkto mo or hindi sila nasasatisfy doon sa negosyo mo. Aanin mo yung mga promo like bottomless iced tea. Kung yung iced tea mo naman ay wala naman lasa. So tandaan mo, kapag nabigyan mo ng value ang customers mo, magpapabalik-balik sila sa ito. At nabibigyan mo ng solusyon ang problema ng ibang tao. Halimbawa, ang problema ng isang tao ay nagugutom siya. Bibili ito sa hamburger stand. Kung masarap at sulit ang hamburger mo, panigurado babalik sa'yo. Malamang na ikwento ka pa niya sa pamilya niya na ang hamburger mong tinda ay masarap at sulit. So, yung mga kaibigan naman nila, bibili din sa hamburgeran mo. At maaaring i-post pa nila sa social media yung produkto mo. In short, nagkaroon ka na ng free advertising at word of mouth dahil sa value na naibigay mo sa mga tao ito. Kapag nagbigay ka din ng value sa mga customers mo, dapat tapat ka at hindi ka rin nandadaya para lang lumaki ang kita mo. I mean, meron kang integridad bilang isang negosyante. Kapag yung customer mo bumili ng bigas sa iyo, pag sinabi niyang 3 kilo,
dapat ibibigay mo sa customer mo ng 3 kilo din. So, wag mo siyang babawasan. Bigay mo ng sakto at hindi kulang. Ngayon, pag nalaman ng customers mo na kulang yung timbang ng binili niyang bigas, malamang hindi na siya bumalik sa'yo. Ang masama pa niyan ay naikwento niya sa pamilya niya yung ginawa nyo. So, yan yung mga word of mouth na hindi dapat nanggagaling sa mga customers mo. Doon ka malulugi. Dapat sa word of mouth nila maganda yung lalabas sa bibig nila. Hindi kasiraan ng negosyo mo. Tama? Last negosyo tips, magtanong. Ito yung kadalasang nakakalimutan ng mga negosyante. Ang magtanong. Maraming tao ang takot na magtanong. Ang problema kasi dito, kapag hindi ka nagtanong, hindi mo rin malalaman ang kasagutan sa problema mo. Pansinin mo na lang yung mga online store. Di ba pagkatapos mong bumili sa kanila, hinihingan ka ng feedback ng mga seller? Kasi gusto nilang malaman kung nagustuhan mo yung produkto nila. At ano yung mga dapat nilang i-consider, dapat nilang baguhin, or i-maintain sa business nila. Ngayon, kapag nalaman mo na ang sagot sa mga tanong na ito, malalaman mo kung ano ang gusto at ayaw ng customers mo. At huwag ka rin naman mahihiyang magtanong sa mga successful na tao. Kung hindi mo naman magawang magtanong, aralin mo kung ano yung ginagawa or kung ano ang diskarte nila at i-apply mo din sa business mo. Naniniwala ako na hindi madaling magnegosyo. Pero kung aalamin naman natin ang mga bagay-bagay, ang mga proseso, ang mga sistema, bago ka mag-umpisa ng pangarap ng negosyo, aralin muna natin. Yun lang din naman kasi ang dahilan kung bakit tayo nalulugi. Hindi natin dapat isisi ang ating kabiguan sa ibang tao. Kaya naman para makaiwas sa pagkalugi, maging matalino tayo sa mga bawat desisyon na ating gagawin. So alam ko may natutunan ka sa video natin ito. Kaya like and share naman ang page ng 5R Pizza. Mula nga po pala sa akin at sa 5R Pizza family, bumabati po kami ng Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Happy Mother's Day. Mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli, trabahong malupit para hindi magipit. God bless!